ng MMDA at Artowic sa Camp Bagong Diwa. Dagdag naman dito ang 60 CCTV cameras ng MMDA na nagbabantay sa buong Metro Manila. Lahat daw ay gumagana. Ang ibig sabihin, may isang CCTV camera para sa 200,000 Pilipino. Patay ang OFW na si Ederlyn Amon matapos siyang barilin sa ulo ng mga hold-upper sa Singalong Street sa Malate. Nakukunan man sa kamera ang mga krimen, tila mabagal naman ang pagsugpo para tuluyang mawala ito. Sa Metro Manila, bawat isang pulis ay nagbabantay ng halos 800 residente rito. Kulang na kulang. Pero walang magagawa ang kapulisan dito dahil ayon sa kanilang budget sa taon, bilang na bilang ang pwedeng tanggapin mga bagong trainee. Ang iba naman, nawawala ng gana sa pagtuloy ng complaint dahil sa hassle. Snatching. Most of the complainants, they do not pursue the case. So the cases are dismissed because of the lack of interest on the part of the complainant. Sa bahagi naman na nag-jump bail, saan kailangan ayusin ang sistema doon? O talagang madili ba magtago sa Metro Manila? Hindi naman. It's really a matter of on the interest of the complainant. Si Paolo, you're talking about hundreds and thousands of warrants of arrest. So the police would have to prioritize. So the priority are robbery with homicide, murders, suspects, rape. Ang carnapping hindi priority yan? It is a priority. Okay. But if you're a victim of a snatching, for example, Petty crime yan, considered petty. Street crimes, yeah. So kung wala kang persistence to pursue it, bilang biktima? Oh, most likely, it will not get really the attention of the police. So regardless kung nahuli siya red-handed, dinala sa presinto, nandun yung complainant, tapos bigla lang yung complainant na wala ng gana, pero nandun yung ebidensya, drop na yung case. Pag wala ng gana yung complainant. Well, theoretically speaking, hindi dapat. But the primary witness in this kind of case is the aggrieved party. So the primary evidence would come from him or her. The testimonial evidence of the person. The judicial system has to be improved also. Medyo kailangan bilisan din natin yung pag-attend ng kaso. Naintindihan natin na ang docket ng mga korte, Paolo, nag-average ng 3,000 cases minsan. So napakarami. So medyo talagang matagal. We really have to improve a lot, no? Not just on the part of the police, on the part of the prosecutor, but also on the part of the courts. So yun yung parang state of affairs right now in terms of enforcement. Hindi pa uso noon ang CCTV cam, pero nang makunan si Tara Santicelis, comatose, binigyan niya ng kalunos-lunos na imahe ang street crime sa Pilipinas. We're moving on. We're trying to move on. Ayun lang, siyempre, hindi mo maiwasan. Ma-miss mo. Andyan pa rin yung yung, siyempre mabigat sa dibdib. Yung nangyari sa hold up na yun. Hanggang ngayon wala namang tumulong sa amin kung point sa suspect. It's not for us only, it's also for others na hindi naman magawa sana sa ibang pamilya na masira din. But we're just thankful na she was with us for 10 months. Sakay na isang passenger jeep papuntang Cainta si Tara at ang kanyang kaibigan. Pauwi na sila galing sa pagdiriwang ng ika-23 kaarawan ni Tara. Actually, short story na lang, may struggle sa hold-upper kasi inagaw yung bag na may laptop. So, siyempre, being young, siyempre, mabigla ka sa bigla lang inagaw yung bag mo. Ang first impulse mo is to hold to it, di ba? Kaya nung struggle na yon, yung baril pala naka-open na, kaya pumutok.
10 buwang comatose si Tara. Umabot na sa 5 milyon ang bayarin sa ospital. Pero bumigay din ang katawan ni Tara. Namatay siya habang inilalaban ng mga magulang ang kaso. Hindi pa man nahuhuli ang salarin. Sinisigurado ng mga magulang ni Tara na makakamit nila ang hustisya. Susunod, 2 klase daw ang biktima. Yung isa, pagkatapos mabiktima, wala nang pakailam o pinababayaan na lang ang masamang karanasan. Ang isa naman, gaya ni Tara, lumalaban. So ito yung mga tinatawag na extreme cases. Alam na natin na kahit ibigay natin yung hinihingi niya, babarilin pa rin niya tayo. Titingnan natin kung saan mas nakapwesto ang baril. Nasa right side ba o nasa left side para alam natin kung saan tayo pipihit. Ididiin natin ang ating isang kamay dito para, ayun, nabali, narinig ko. Hindi nyo kailangan matuto pang mag-martial arts o di kayo magdala ng armas para may iwasang maging biktima ng isang kriminal. Ilang mga trick lang at listong pag-iisip ang inyong kailangan para maproteksyonan ang inyong sarili mula sa kapamakan. Araw-araw, may kwento ng nakawan dito sa lungsod. Pero kahit palagi itong naririnig, ang dami pa rin sa ating nakakalimot na sa ating paligid, maaring may nagmamasid. Ganito ang karaniwang eksena ng isang snatchan. Wala yung bag ko. Pero marami ng pakulo ang mga magnanakaw ngayon. Sa bilis ng takbo ng buhay natin ngayon, marami tayong iniisip at kadalasan, hindi tayo alerto sa ating kapaligiran. Pero hindi lamang panggulat ang kakampi ng mga salarin ng lansangan. Nandiyan na rin ang kanilang pagiging malikain. Katulad na lang ng susunod na modus operandi. Binansagan itong laglag barya, kung saan ang magnanakaw ay maglalaglag ng pera sa tabi mo. At aabisuhan ka na parang nagmamagan ng loob na nahulugan ka ng pera. Habang abala ka sa pagpulot nito, saka kanila dudukutan. Ang masaklap, di lang pa isa-isang tao ang may pakana ng modus operandi na ito, kundi barka-barkada o gang. Sa lisigang, hindi mo sila mapapansin dahil kalimitan nakabis sila gaya ng mga tao sa paligid. Naka-attache case at nakakurbata pa minsan kung nasa mamahaling lugar. Mga target, mga iniwan o nakaligtaang cellphone o di kaya bag. Tutok Kalawit Gang. Magugulat ka na lang dahil sa bigla kang aakbayan at magpapanggap ang kriminal na kaibigan ka o kaaway. Pero ito na pala ang sandaling tinututukan ka ng kutsilyo at hinuhold up. Mahaba pa ang listahan, pero ilang bagay ang malinaw. Ang mga kriminal ay hindi basta-basta gumagawa ng krimen. Nagmamanman sila sa paligid at pumipili ng target. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Nakikita ba nila ang cellphone ko at ang earphones ng MP3 player? Meron ba akong suot na mamahaling alahas? Nakaumbok ba ang wallet o pera ko? Dumadaan ba ako sa madidilim na lugar? Kapag nasa kalsada ka, listo at maging mapagmatsyag. Huwag ipakita ang mga mamahaling gamit at pera para di mapansin ng mga kriminal. Pero paano naman kung karahasan na ang iyong makatagpo sa lansangan? Ano ang iyong gagawin? Saan mo ko dadalhin? Itiwan mo ko. Tulong ko. Laban o suko? Kapag kaharap na natin ang isang patalim, alin ang inyong